What's up mga chong? May rides tayo ngayon. Papunta tayo sa bahay ng kasama natin sa trabaho. 5:30 na ako nakaalis ng bahay at ang meet at base namin ay sa istansya. Andito na ako sa may istansya dito sa may Kapitolyo, Pasig. Inaantay ko na lang yung dalawang kasama ko. Balik tatlo lang pala kami magra-ride ngayon kasi nag-cancel yung iba. At ilang minutes pa nga dumating na yung mga kasama ko. At ayan, ito si Sir Third at si Makmak. So balik tatlo lang kami. At ayan, nag-ride out na kaming tatlo. Dito nga pala kami dumaan dito sa may Ultra. At dito bulusok na kami kasi lusong dito. Kaka-start pa lang namin pumadyak at pawis na ako. Ganito talaga pag nahinto ka sa pagbabike. Last na bike ko is nung pandemic pa. Dire-diretso na kami sa pagpadyak at ang labas namin dito sa may C5. Nag-go na yung traffic light kaya padyak na ulit. Ang ruta nga pala namin is papasok kami dito sa Pasig. Tapos lalabas kami ng Floodway. Tapos diretso na ng Taytay. At ayan, liliko na kami dito. Papasok na kami ng Pasig. Bali si Sir Third lang pala sinusundan namin kasi siya lang yung naka-waze. Bali ang mga gamit pala namin bike is road bike tsaka mountain bike. Yung nasa unahan ko si Makmak, mountain bike yung gamit niya. Tapos kami naman Sir Third, road bike kaming dalawa. Kaya alalay na ako kang Makmak dito sa likod. Kasi bukod sa kakabalik niya lang sa pagbabike, hindi niya rin alam kung paano pumunta doon sa pupuntahan namin. Habang nasa ride ako, napapansin ko na parang may kulang sa kamay ko. Hindi ko pala sinuot yung gloves ko kaya gumilid mo na ako saglit tapos nagsuot ng gloves. Pagkatapos kong huminto dun sa may gilid at ayan, naka-gloves na ako. Hihinto nga pala ako dito saglit guys kasi nawawala na sa likod ko si Makmak. Kailangan niya ng alalay kasi hindi niya alam papunta dun sa kasama namin sa trabaho. Habang inaantay ko si Makmak, motorbike muna tayo para hindi ma-dehydrate. May ilang minutes din bago dumating si Makmak. Hinabol ko kasi si Bustard kaya naiwan si Makmak. Pagkatapos ng ilang minutes at ayun, lumitan si Makmak. Kaya dire-diretso na kami sa pagpadyak. Ilang minutes pa nga, nakarating na kami dito sa may stoplight. Kakaliwa kami dito, papunta ng Taytay Tiangge, tapos lalabas ng Taytay Road, papunta na kina Kuya Ray. Paglingon ko, wala kayo di Mark. Kapit ah. Ano na lang, may 5 kilometers. 5 kilometers. Mga 30 minutes. At base nga sa sinabi ni Sir Third, base sa Google Map, 20 minutes na lang makakarating na kami kina Kuya Ray. Andito na kami sa Taytay Tiangge at paglingon ko sa likod ko nawala na naman si Makmak. Kaya kailangan namin huminto para hintayin si Makmak. At andito na si Makmak kaya tuloy na kami sa pagpadyak. Dire-diretso na kami at may 10 minutes na lang bago kami dumating sa destination namin. Andito na kami sa may papasok ng subdivision. Kaya kakaliwa kami dito para makapasok doon. Kaya signal muna bago lumipat ang linya. Andito na kami sa may terminal ng bus. Kasunod ko dito si Makmak. Tapos si Sir Third naman, dahil naka-Google Map siya, doon siya tinuro sa may kabilang daanan, sa may kabilang gate. At tatawagan namin siya para hindi malayo yung iikutan niya. Natawagan na namin si Bustard kaya ayan, nakabalik na siya dito sa dinaanan namin. Kaya diretso na kami kina Kuya Ray. Pagpasok pa lang ng gate, sinarubong na kaagad kami ng konting ahon. Hindi naman siya gaano kutuktukan pero syempre, sa mga kagaya namin na hindi sanay sa ahonan, siyempre mahirapan pa rin kami. Unang ahon, kinaya pa namin Sir Third at hindi pa kami tumukot. Pero dito sa pangalawang ahon, hindi namin kinaya at nakatuwod na kami. Kasi talagang pagod na yung mga hita namin sa kakapadyak. Tapos siyempre, beginner kasi talaga, hindi kinaya. Kaya dito, sa bandang part na to, ayan, tumukod na talaga kami. Kaya hindi na kaya at pagod na yung tuhod namin. Kaya lakad na lang. Kaya believe talaga ako sa mga bikers na minamani lang yung mga ahon. Pero syempre, bago sila napunta dyan, syempre matinding pagsasanay. Matinding pag-iinsayo yung ginawa nila. After na isang oras megit na pagpapadyak, nakarating na kami dito sa mansyon ni Kuya Ray. At dito nga pinakita ni Kuya Ray yung bike na binuo niya. Nagbabike din kasi si Kuya Ray matagal na panahon na. Nahinto lang siya dahil sa trabaho at dahil sa busy sa business niya. Kaya ito ngayon, nagbabike siya ulit at binuo niya yung giant niya na bike. At syempre, hindi pwedeng hindi natin i-bike check yung bike ni Kuya Ray. Kaya tinesting ko muna ito, inikot ko muna at sobrang ganda. Sobrang ganda ng bike ni Kuya Ray, ang lambot padyakan. Design talaga pang akyatan. At bago daw kami mag-breakfast, iikot muna kami dito sa may subdivision nila Kuya Ray.
ititesting niya daw yung bike at ititesting niya daw kami kung kaya namin sa ahonan. Yung subdivision kasi niya na Kuya Ray, dating mga bundok daw to na ginawang subdivision, kaya maraming mga ahon dito at palusong. Andito na tayo sa upper part ng subdivision nila Kuya Ray. Andito na tayo sa may ahon na portion, kaya bumelo na ako para makaahon. Trinay ko talagang umahon pero hindi talaga kaya. Hindi na kaya ng tuhod ko, hindi ako sanay, beginner ako, at hindi rin nakaset yung bike ko para sa ahonan. Kaya ayan, sirang-sira na yung mukha ko dahil sa pagod. At hindi na talaga kaya. At dito tumukod na talaga ako dahil sobrang kunat na, hindi ko na mapadjack yung bike ko. Kaya tumukod na ako dito talaga. Tumukod na ako, pero ayan si Kuya Ray, gamit yung bagong setup niya na bike, parang wala lang sa kanya, parang naglalakad lang si Kuya Ray. Tumukod na rin si Bustard at naglakad na lang din kasi sobrang kunat na talaga para sa mga road bike namin. Hindi kasi talaga nakasetup yung mga bike namin para sa ahonan. Tapos mga beginner pa kami sa ahonan. Although may mga nagsasabi na wala daw sa bike yan, nasa biker daw yan, nasa tuhod ng biker. Pero syempre, iba pa rin talaga pag nakaset up yung bike mo. Tapos naka-ready din yung tuhod mo para pang malakas ang ahon talaga. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot doon sa taas, pagkatapos namin umahon, pagkatapos namin picture, ayan, at lulusong na naman kami at babalik na kami sa bahay ni Kuya Ray para mag-breakfast. Bago makabalik sa bahay ni Kuya Ray, dapat umahon ka muna dito sa daanang to. Si Sir Ted tumukod na, si Makmak at si Kuya Ray umahon. Ako dumiretso ako dito sa may kabilang kanto. Ito yung part na tumukod kami ni Bustard nung papunta kami kina Kuya Ray. At ngayon susubukan ko ulit umahon kung kaya ko. At ayan, dahan-dahan lang din ako. At nakaya ko naman hanggang sa kina Kuya Ray nang walang tugod-tugod. Nakarating na nga kami dito sa bahay ni Kuya Ray. Sobrang pawis na pawis kami at pagod na pagod dahil sinaba kami ni Kuya Ray sa ahonan. Pero syempre, sabi nga nila, pagkatapos ng hirap, sarap naman. Kaya tara, breakfast tayo dito kina Kuya Ray. Pinagandaan niya kami ng almusal kasi alam niyang dadating kami. Sobrang bait talaga ni Kuya Ray. Maraming salamat po. Kaya tara, kain na tayo guys. Pagkatapos kumain, nagpahinga muna kami ng mga 1 oras at mahigit bago kami nag-ride out. Ayun, at nagsuot na nga pala ako ng tube mask kasing init na. Umalis kami kina Kuya Ray, mga around 9 na. Ayun, si Sir Third tsaka si Kuya Ray. At ayan, ihahatid pa daw kami ni Kuya Ray dun sa may pasukan, dun sa may terminal ng bus. Sobrang bait talaga ni Kuya Ray. May breakfast ka na, hinatid ka pa pauwi. Salamat Kuya Ray. At ayan, nagpasalamat at nagpaalam na nga pala kami kay Kuya Ray. At aalis na kami dahil sobrang init na. Ulit, maraming salamat Kuya Ray sa paghatid. At maraming salamat din sa masarap ng breakfast. Sa part na to, malulubat na yung Insta360 ko. Kaya papakita ko na lang yung ruta namin pauwi.